Hello guys, today we're gonna play this is episode 19. I think this is 5 minutes up. Let's play now. I will show you a new crap. This is crap. You want to see electronics. Kumusta ang traffic dyan sa paligid ng area? Sobrang traffic ngayon sa buong Metro Manila, kaya naman apektado rin ang mga kalsada papasok ng airport. Dahil dyan ay nagpatupad ng bagong traffic scheme dito sa Sipolo del Mundo, yung rotonda sa tapat ng Terminal 3. Pero yun nga lang dahil inaasahan ko lang pang pagdagsa ng mga pasahero hanggang papalapit na ang Pasko. Lalo na sa December 23 at 24, maaaring hindi rin umubra ang bagong traffic scheme na ito. Ganito karami ngayon ang mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Mahaba ang pila sa labas ng terminal hanggang sa mga check-in counter. Dahil sa dami ng mga magbabakasyon ngayong Pasko, marami sa kanila pinili ng mag-leave ng maaga sa trabaho. Sabi ko, pa-birthday ko sana, pagbigyan mo na. Pero kung marami ang papalis, mas marami ang mga nag-uuwian. Kaya puno ng mga kamag-anak na sasalubong ang waiting area sa Terminal 1. Reklamo naman ng ilang sumasalubong ang mga delayed flights at pangit na kondisyon ng waiting area. Because it's dangerous. Don't explode though. That's explosion. Ang ibang balik-balik na una pa sa kanilang puso na naman sa matinding. I think this is long. Ayon sa Manila International Port Authority o MIA, simula nitong weekend ay pumapalo na sa 100,000 arrivals at departures sa NAIA kada araw na mas mataas ng 10%. Umaksyon na rin daw sila sa balita kahapon na walang tao sa isa nilang help desk. It might have been baka break time limit lang nila kapag sabihin na natin. Likewise, we have also provided help desk for other agencies. May bagong traffic scheme din na ipinatupad sa Sipolo del Mundo para maibsan ang traffic sa tapat ng Terminal 3. Mula Sales Road sa may Villamor Air Base, maaari nang pumila sa innermost lane ng Andrews Avenue ang mga papuntang Terminal 3. Bawal na rin kumaliwa sa Newport ang mga galing Baclaran na ginawa ng mas malayong U-turn. Nakabawas daw ito sa matinding pagsisikip ng trapiko, pero maaaring hindi rin umubra kapag lalo pang dumagsa ang mga pasahero. Most probably by the 23rd or the 24th, mas lalo pang madami ating passengers. Dumami na rin ang mga pasahero sa mga terminal ng bus sa Araneta Bus Station. Marami ang natulog na sa terminal para lang makabiyahe. Atrasado na kasi ang dating ng ilang bus na naiipit sa matinding traffic. Kaninang umaga ay nagsimula na rin magkaubusan ng ticket. Kaya marami ngayon ang chance passenger. Nakabantay naman ang LTFRB para sa regular na inspeksyon ng mga bus at para rin masigurong walang bus company na magsasamantala at magtataas ng presyo ng pamasahe. This is 19. Guys, second announce now. It's all. Wait. Let's try announcement now. Oh, it's finished. And mine Pagkatapos nga ng nangyari controversial sa pagka-announce ng winner, ramdam pa rin ng ilan nating kababayan ang tagumpay ni Pia World Bank. Kahit wala
excitement at cheer? Kaba! Agi. Ang Philippine Pilipinas Beauty Party ng Miss Universe 2015. Hindi nakadalo ang binibining Pilipinas court ni Pia. Pero nagtibo ng media at pageant enthusiasts para tutukan ang bawat moment ng kompetisyon. 80-15, 10. Tila panatol ang loob ng lahat, hindi matatapos ang maaga ang kompetisyon para kay Pia. Pero patong na ang tensyon sa top 5. Lalo na pagtawag ng top 3. Hindi mapigilan ng kasamahan at kaibigan Pia sa Binibining Pilipinas na si Ines Enriquez. Ang kanang halo-halo. Grabe, biyay. Kampante ang lahat. Nakulurog eh. Ni Pia. Yan. Jay, pag-ayos ng table. Sige na. Okay. Si Pia bilang first runner-up. Ramdam ang pagkakasaya ng Ipos. Iposan eh. nagsalita ang host si Steve Harvey at Saan? Magingay. Pia. First time daw sa Miss Universe pageant history na nangyari ang pagkakamali sa pagkorona ng winner. Siya talaga ang sure winner. Overwhelming talaga. After Miss Universe, parang reality show talaga yung nangyari sa Miss Universe contest. Maraming scripted. Ang win is a win para sa Miss Universe fanatics sa Roxanne Beauty Parlor sa Manila. Para sa kanila, unang makakasira ng kanilang Miss Universe high. Ano man ang pagkakamali ng host si Steve Harvey. Issue doon. Siya talaga, number 1. Tumapit sa kanya sa Miss Philippines. Dali lang wala. Para sa customer na si Mean, hindi pa rin siya nakampo sa papagawa ng kanyang buhok. Kasi ng stylist, nag-find out muna para sa Miss Universe. Ito ang TV Pinoy. Kanya-kanyang gimmick at excitement sa Miss Universe rin ng Pinas. Pero lahat, proud sa ipinakitang gilas ni Pia Wurzbach sa Miss Sige na. Bye guys. Wala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bye bye guys.